For this video, gagawa tayo ng filing cabinet. Simpleng filing cabinet lang gagawin natin. Bali, ang kulay na to is white. Ito na nga, nagpe-prepare ako dito ng plywood para doon sa gagawin natin filing cabinet. Ang gamit ko nga pala dito ng pambatak o gamit natin yung silya rito. Acritex cast. Kaya napakatibay ng magiging masilya na itong ating gagawing cabinet na ito. Ibabata ko nga lang ito ng hanggang 2 patong para medyo maganda-ganda yung ating pagkakamasilya rito. Tapos patutuyin ko lang siya ng 3 oras hanggang 5 oras bago ko ito lihain. At ito nga, after matuyo, gumamit ako ng 2 sander dito. May bala ito na 100 grit at saka pagka nayari ko siyang ilihan ng 100 grit, susundan ko siya ng 180 grit para mas maging makinis yung ating pagliliha. Yung kanyang alikabok. Tapos ikakat ko na siya. Bali, ang sukat ng ating gagawin dito ng cabinet is 4x8. Pero dalawang gagawin ko dito is 4x4 ang gagawin ko. Hahatiin ko siya, akit ko siya ng second floor. Para hindi tayo mahirapan magkakit sa second floor or else na bababa nila to o lilipat na sila ng ibang lugar, hindi na rin sila mahirapan para ibaba ito. Pagkapatungin na nga lang natin to sa site. Pagsipon ng bata, huwag kayong lumala. Mag-Dysodrin agad. Dysodrin, most prescribed by doctors. Pagsipon ng bata, huwag hayaang lumala. Mag-Dysodrin agad. Dysodrin, most prescribed by doctors. Hindi lang yan. Magkakating tayo dito ng plyboard. Pagandahin natin to. Sige sa mancha with Breeze Rose Gold. At ito, gumamit nga ako rito ng pinaka-stop block niya para pantay-pantay yung pagiging cut ko ng ating plyboard. Papansin nyo nga dyan, ayan, gumawa pa ako ng extension para makat ko lang yung isang buong, yung habang 8 feet. Hatiin ko muna to sa 2 at para hindi na ako paulit-ulit ng magsukat, gumawa na nga lang ako dito ng extension para sa aking stop block. Ayan, pagka nabangga ko, tutulak ko lang siya para mahati siya sa 2. Tapos after nga nun, para makuha ko ng totally iisang maging sukat na to, in-adjust ko siya ng konti. Yan. Para mabawasan siya ng bahagya, para lahat ng sukat na yan ay maging iisa lang. Para mas madali tayo sa trabaho natin at saka maging pantay yung ating pagkakagawa ng ating cabinet. Sinubukan na namin. Kaso, sa labas pala ng bakod na to, mga gwardiya. Mukhang mahihirapan tayo. Kaya kung papasin nyo, yung isang parte, medyo may natatabas pa akong manipis. Pero yung kabila, wala na akong natatabas. Sabihin, hindi totally pantay yung pagkakahati ko sa plywood na to. Kaya medyo sinikipan ko ng konti yung adjuster ko para maging isa or same size siya. Para hindi na tayo mahirapan sa paggawa natin ng pagputol o paggawa natin ng ating magiging carcass. At ito, binid ko na nga ito. Ayan, gumawa na nga ako dito ng kwadrado. Ayan. Ito, lalagay ko na yung mga divider na to. Ginawan ko na nga rin pala ito ng loop sa likod. Para sa backing niya, isusuot ko na lang. Bali, ganyan lang naman magiging butas na to. Bali, magiging 6 na butas. Yan. Ito na nga yung pinakailalim niya. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng pinaka-baseboard niya or yung pinaka-puting. Ayan.
medyo nakalubog nga siya. Kaya gumamit ako dito ng plywood na 3/4 pag ano niya. At ito yung isang pinaka-pre niya cabinet. Open shelf lang to. Pampasin nyo yan. Gagawa ko lang din siya ng suotan ng backing. Yan. Medyo na-adjust ko siya kasi medyo masikip pa yung plywood o backing nilagay natin. Ayan. Pampasin, ayan. Dapat smooth lang siya para hindi ako mahirapan sa paglalagay ng backing pagka na-finish na siya. Ayan. Bali, ito yung pinaka side panel niya. Ayan. Bali, dalawang side panel niya. Ayan. Ayan. Smooth lang yung pasok ng plywood natin 1/4. Yan, bali, ayan, yung kabilang side panel pa niya. Yan. Yan, magiging yan. At ibibuild ko na nga siya. Wala akong balak magpasailalim sa altar. Isang truce, Selena. Aware ka ba dun sa ceasefire na 5 PM patoy? Diskarte niya po yun. Bigyan natin na pagkakataon tutulong sa Tol, wala akong makusap si Iris. Naway mo di ba? Bali, open shelf to. Hindi ko alam kung ano ilalagay nila rito. Kaya nag-decide ako na gawa ako dito ng isang adjustable shelf para kung medyo mataas o malaki yung folder na ilalagay nila, magkasya. Kaya naglagay ako ng adjustable shelf dito. Bali, 3 layer nga pala to, kaya yung isang pinakataas na yan, yung ginawa kong adjustable shelf. Medyo pinakapal ko lang ng konti yung header niya para medyo maganda siyang tanawin o tignan. Ginamit mo pa ang pagiging magkaibigan natin. Pero hindi mo sumuko. Because you couldn't trust your friend. Lumapot ka sa pagpatay ni Sir Leandro. Kilala mo naman ako, di ba? Ito na nilalagyan natin ng adjustable pin. Pumapatay kung hindi kinakailangan. Gumamit na lang ako dito ng pinaka guide niya para mas mapabilis ang paglalagay natin dito ng adjustable pin o butas ng paglalagay natin ng adjustable pin. Bali yung 4 na sulok na yun nilalagyan natin para sa ating adjustable pin. Lalagyan natin adjustable shelves. Matagal mo nang pinakaisinilado na kayo mo ang good CID. Sabihin mo. Ito na nga, sinubukan ko dito yung adjustable. Ayan, makapansin nyo yan. Wala siyang galaw, napakaganda. At ito yung pinaka baseboard niya, o pinaka puting niya. Nalagyan ko lang siya ng pinakapaa niya. Kung mahilig ka sa ganitong mga content, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga ilalabas pang mga susunod na videos tulad nito. At ito yung pinaka-pinto niya. Bali, 4 na pinto nga pala to na may lock. Ayan, nalagyan ko na nga siya dito ng concealed hinges butas. Ayan. Bali, itong concealed hinges ang nilalagay ko sa bawat isang door dahil medyo malaki yung pinto na to para iwas yung yok-yok. Kaya ito na nga yung ating router para sa ating magiging group design ng ating pinto. Medyo nilakihan ko nga lang din pala yung gap ng design na to o yung layo nito sa pinaka-edge. 2.5 inches ang ginamit ko ritong sukat para hindi masyadong pangit tignan dahil masyadong malaki yung pinto. Pagka maliit ng pinto, ginagawa ko lang 2 inches lang, pero ito medyo malaki. Ginawa kong 2.5 inches para hindi siya pangit tignan. Ayun, nilagyan ko na rin siya ng butas ng handle. Tapos, gagawa naman ako dito ng lalagyan ng susian. Ayan. Sinukat ko nga lang siya. Ang ginamit ko nga itong pambutas ng lalagyan ng susi na yan is 20 cm na pangbutas.
Yan, 20 cm yung ginamit ko dyan na ano. Pero umabot na dito ng 22. Ayan, 22 mm yung ano na yun, para pumasok pinaka-ring niya sa ibabaw. Bago ko siya sundan ng 20 mm na bala. Ayan. Tapos popolytop ko lahat ng edging na to. Yung nga palang ginamit ko rito masilya is polytop. O yan, nilagyan ko siya ng konting tinting color na land black para mangitim yung ating masilya. Ginawa ko lang naman ng lagyan to ng tinting color na black para kung sakali, para iwas maninilaw kasi white ang color nito. Hindi ko alam kung effective to, kung kaya ginawa ko siya medyo black yung kulay niya. Yan. Papasin nyo, medyo rush nga pala itong aking order na filing cabinet ito dahil may audit daw yung kanilang opisina. Kaya almost 4 days ko palang ginagawa ito. Tapos na. Painting na ako dito ng 4 days. Ang kaso umulan kaya inabot ko siya ng 5 days bago ko siya mapinturahan. Kung papasin nyo, napatulong na nga ako dito sa aking yaya para lang lalo mapabilis yung ating trabaho. Yung kung papasin nyo, ginagawa ng yaya ko, yung nilalagyan niya pa ng masilya, yung groove, para hindi pangit siyang tignan pagka natuyo yung pintura ay hindi mangingitim. After that, after mga 3 hours, ayan, liha naman tayo ngayon for finishing natin bago ko siya primer ulit. Napaka-proseso talaga ng ganitong trabaho, lalo pagdating sa finishing, medyo matagal siya. Madali ang pag-build pero sa finishing medyo talaga matagal. Pati mga groove na yan talagang nililihan natin yan para maging makinis siya, masilihan, lilihain ulit, pa-primeran, lilihain, tapos tsaka pa natin siya pipinturahan ulit. Paulit-ulit talaga siya. Kaya kung papasin nyo nga rito, tinutubig ko na yung ating polytop. O ginagamit ako ng tubig, yung polytop, para hindi malakas sa liha. At the same time, madaling lihain yung ating polytop. Sinasundan ko nga lang siya ng tuyong basahan para hindi na masipsipin ng tubig yung tubig ng plywood yung tubig. Kaya hindi naman masira yung plywood natin. Kaya ginagamit ko na agad ng basahan. Tsaka sausaw lang para wag lang tumikit yung ating polytop sa liha. Yun lang ang pinakalayunin ng ating tubig. Pero sa bakal, pwede kahit basahin ko ng gusto, okay lang. Pero dito, sinasawsaw lang ng konti o dinadampi ko lang ng konti yung ating liha para hindi masyado malakas sa liha. Dahil pagka dumikit kasi yung masilya o yung polytop sa liha natin, hindi na natin papakinabangan yung ating liha. Yan, nililiha ko na nga yung binadipilar natin lahat ng mga pinapamakuan. Yan, nililiha ko na nga siya.
After ko siyang malinis, pa-primer na natin ito. Kung papansin nyo, gumamit ako ng sander para sa pinaka puting niya. Ayan, ginawa ko siya ng bevel para hindi malislis yung plywood. Ayan, kung papansin nyo, ayan. Ginawa ko siya ng pinakabikat, yung pinaka ilalim para hindi sumabit man sa sahig, hindi malislis yung ating ply ng ating plywood. Ganun ang nagiging discard ko rito para hindi mabakbak yung pinakagilid ng plywood natin. Yan, ito yung pinaka-backing niya. Ayan, backing na ito eh. Nilagyan ko din siya ng masilya kasi naka-inset or nakapaloob dyan yung ating backing. Hindi matatakpan yan. Kaya gumamit ako dito ng masilya. At saka ito nga pala yung nag-discard ko rito sa pinaka-lock niya. Hindi aabot sa para maging matibay siya. Gumamit ako dito ng manipis na bakal. Kung mapapansin nyo, ito ay carrying channel. Tira ko to sa pagkikesame ko. Ayan. Ito ginamit ko rito sa gagawin nating pinaka suotan ng lock niya. Yan, tinansya ko na nga lang siya rito kung gaano kahaba ang kailangan ko. Bali, 4 na lock yung lalagyan natin dito. Tapatan, kaya gagawa ko ng 2 pirasong lock o lalagyan ng lock. Ito yung ating metal paring. Kaya kumuha nga lang ako ng straight. Kapapansin nyo yan. Nilihakot, medyo matalas yung ating metal paring o yung pinaka-yero na yan. Manipis lang kasi kailangan natin dito para hindi tayo mahirapan sa pagsuot ng lock. Mamaya sasabihin sa inyo bakit kailangan manipis lang ginamit ko rito. Ito yung pinaka-lock niya. Ayan. Manipis lang siya. Sukatin ko lang yung pinakasuotan niya. Ayan. Naglagay din ako dito ng allowance. Ayan. Sinukat ko lang yung saan yung pinaka-center niya. Tapos nag-allowance ako ng tig 1/4 sa magkabilang dulo. Para siguradong hindi na ako mahirapan sa paglalagay ng lock. Ayan. Nilagyan ko siya ng allowance 1/4 magkabilang side. Kaya mas malaki yan. Ayan. Yung pinaka U shape niya. Ayan. Yan, U-shape na siya. Tapos pupunta tayo sa cabinet. Ito, dito tayo sa cabinet yan. Ayan. Ito yung pinaka-stopper na rin ng plywood natin. Ayan. Sinukat ko lang dito kung gaano ka taas yung kailangan natin dahil, ayan, inset yung door natin to, inset. Kailangan din natin ng stopper. Ito na rin yung magsisilbing stopper ng ating pinto. At the same time, dito na rin maglalak. O dito na rin kakapitan ng lock ng ating pinto. Ayan, double purpose yung ginawa natin na to. Yan. After ko masukat, i-bend ko na nga lang ulit. Ayan. Malambot lang naman tong carrying channel natin na to. Kaya ayan, kung mapansin nyo, pliers lang ang ginamit ko. Ayan ang itsura niya. Ayan, ganyan magiging itsura niya. Double purpose to. Ayan, susutan siya ng lock. The same time, siya yung magiging stopper. Kung papansin nyo, sagad na sagad yung pinto. Ayan, pagka meron siya yan, nakaangat na siya. Pantay na siya or plus na siya sa pinaka pintuan natin o yung pinaka natin na yung box. Ayan, papansin nyo, ganyan na magiging tsura niya. Ayan. After nga nun, kinuha ko yung pinaka tamang sukat niya. 3/4 lang para hindi sumobra sa pinaka, ayan, kung mapapansin nyo, bubutasan ko siya rito. Ayan. Tsaka yung pinaka dulo niya, ginawa ko na nga siyang U para hindi makasugat. Ayan, papansin nyo, ayan, ginawa ko siyang U. 3/4 lang din yung size niya para dun sa tamang-tama lang siya sa lalagyan natin pinaka vertical na lalagyan natin ito.
na pinaka-divider niya para sakto-sakto. Tsaka ko siya binutasan. Tsaka ko niliha na rin para siguradong walang talas yung ating gagawin ng lock na to dahil yero to. Delikado. Ayan, kung papasin nyo rito, ginawa ko lang hindi pala siya ng lubog yung ulo niya. Ayan. Pinalubog ko na nga rin ulo to para malinis siyang tignan. Kinountersink ko siya. Gagamit ako dito ng 1.5 inches na black screw. Yung ginamit ko rito. Ayun ko kasi 1.5 inches na black screw yan. Para malalim-lalim yung babaunan niya at saka maging matibay. Kasi mamaya nakalak to, biglang mahila. Kung maliit ng screw yung lalagay ko dito, baka naman sira lang din. Kaya nag-decide ako na mahabang ang black screw ang lalagay ko dito. 1.5. Mahaba na yan. 1.5 inches na black screw. Ayan. Ganyan nag-itsura niya. Ayan. Yung magiging finished product niya. Ayan, pamasin nyo. Ayan, no? Maganda kasi nga naka-countersink yung kanyang ulo. Ayan. Subukan natin kung maglalak siya. Ayun, no? Ayan. Kaya manipis lang yung yero nilagay natin yan kasi masyado lang makitid yung lalagyan niya. Ayan, guys. Masyado lang makitid lang. Kaya manipis lang talagang yero ang nilagay ko dito. Ganyan na naging diskarte ko dito. Ayun, no? Manipis lang talaga siya. Pag makapal-kapal yung lalagyan natin yan, hindi nasusuot yan or may hirapan tayo, ipasok yan. Kaya kung ganito kanipis lang, sakto-sakto lang sa ating gagawin lock. Yan. Papasin yung madali ko na siya nilalak. Yan. Hindi siya hassle ilak. Pasok siya agad eh. Yan. Bali dalawa nga to. Ayan. Ito pa isa. Yan. Ayan. Ganun lang guys. Yung paggawa ko ng lock na to. Tinesting ko na nga siya pang itong susi na to bago ko siya i-finish. Papasin nyo, naka-primer na nga pala to. Yan. Pin-primer ko na nga pala tong ating ayang wood na yan. Lahat yan. Pin-primer ko na lahat yan. Epoxy primer. Gray ang ginamit ko nga pala rito sa pagka-primer ng ating gagawing filing cabinet na to. Ayan. Tapasin nyo. After nga nun ma-primer, one day before, niliha ko na naman siya ng 180 grit. After ko maliha ng 180 grit, pupunasan ko siya ng ulit ng basang-basahan para matanggal lahat ng alikabok niya. Then, mamasilihan ko ulit to para wala talaga siyang pinaka-lubog-lubog o talagang finally, maganda yung magiging finish natin dito. Gumamit ako dito ng pati. Ang papasin nyo. Glazing pati ginamit ko dito. Manipis lang naman. Yung para matakpan niya lang talaga yung lahat ng lubog na nakikita ko pa. Mga gahe. Para siguradong makinis yung ating trabaho dito. Every time na gumagawa ko ng cabinet, ganito nagiging yari ko. Pero depende rin naman sa customer kung talaga nagtitipid. Pwede ko naman ding hindi ganito kakinis o ganito yung magiging yari niya. Kaso nga lang, nakakahiya rin naman kasi. Kaya talagang pinipilit ko na puro ganito maging yari natin. Yung talaga makinis kasi tayo rin ang gagawa. Baka mapulaan na may gawa natin. Kaya pinipilit ko na puro ganito ang aking maging finish. Kaya hanggat maaari, kinukuha ko talaga. Sana, hindi naman ganun kataas yung presyo, pero kinukuha ko pa rin yung magandang presyo para hindi natin titipirin din natin sa gamit. Sa pagpipintura to, umuubos din ako ng 3.5 para sa pintura lang. Kasama na lahat ng thinner, masilya, liha, tsaka yung mga pintura natin, primer, yan. Umuubos siya ng kulang 4,000 din halos. Tapos ngayon, binatakan ko na naman lahat. Sa proseso talaga kasi talagang maproseso. Pati sa kuryente dahil gumagamit din ako dito ng sanding machine, compressor, blower. Kaya maproseso talaga siya.
Unlike pagka roller lang ginamit ko o brush lang, pwede naman yun sa mga nagtitipid. Kaso nga lang, yung finish niya kasi medyo pangit tignan. Kaya pagka ganitong finish, talaga naman kaaya-ayan talagang tignan. Hindi man tayo professional sa pagpipintura, kahit na paano, may ilalaban naman natin na maganda na may gawa natin. At ito na nga, yung pinaka after ko siyang ma-primer, ito na naman yung ating pinaka final coat na white. Gumamit na nga lang ako dito guys ng epoxy white ng Gilder, high gloss epoxy white enamel ng Gilder. Pinatungan ko nga lang to guys ng 3 hanggang 4 na patong para medyo makapal-kapal yung ating pintura, at saka medyo matabunan talaga yung pinaka mga gahi pang maliliit talaga na hindi maiwasan talaga yun, mga daan ng liha. Ang kagandahan kasi sa epoxy enamel na ganito, talaga namang makintab siyang finish niya, makintab na, hindi natin kailangan pang top coat ulit. Makinis na yung pinaka finish niya. Tapos patutuyuin lang natin siya ng 24 hours para tuyo na yung ating pintura. Pagka napuno siya, natuyo na siya, i-assemble na natin siya. Tsaka pa lang siya i-assemble yung backing niya. Papansin nyo, wala pang backing yung ating ginagawang cabinet kasi nga para mabugahan ko ng maayos yung nasa loob na mismo ng cabinet, kaya huli ko na nilalagay yung backing. Kaya ginawa ko nga rito, disuot na lang yung pinaka-backing niya. Kaya ginawa ko ng group yung pinaka-likod ng cabinet, kasi once kasi na papakulang natin yon na hindi siya disuot, magiging problema din yun pag na-finish natin, kasi makikita pinaka dugtungan o yung pinaka-backing niya tsaka yung pagitan ng plyboard natin na yan. Kaya ginawa ko, ginrub ko na nga lang para finish na agad siya. Lagyan ko na siya ng pako tsaka glue pagka na-finish natin siya. At ito na nga, i-assemble na nga natin siya. Ito na sinasabi ko na ganitong backing na ginagawa ko rito. Gumihit ako dyan para makita ko na pantay yung ating pagkasuot ng ating backing. Once kasi na pumantay sa guhit na yan, ibig sabihin naka-eskwala na rin yung ating pinaka cabinet. Kaya ako nilagay ng guhit sa pinakataas niya. So, yan, nilagyan ko nga lang siya ng glue para mas lalo din siya tumibay. Yan, yung sinasabi ko na kahit na napinturahan natin siya, pag sunod ko siya rito, finish na rin yung kalalabasan niya. Hindi na tayo mag-retouch sa mga gilid. Yan ang pinandahan sa ganitong proseso o yung disuot yung ating backing. Yan, maganda pa siyang tignan. Medyo pa-proseso lang siya talaga na konti, pero okay lang naman. Maganda naman magiging finish niya. Yan. Ay sinasabi ko yun. Tinignan ko dun yung guhit. Once pumantay na siya, sabihin naka-eskwala na rin yung ating cabinet. Yan, nailer na nga lang ginamit ko dyan. May glue naman yan, kaya matibay na yan. At sa pangkagandahan dito, yung pinaka-gilid lahat ng paikot na yan, hindi ko na para lagyan pa ng pako o lagyan pa inailer pa. Yun na yun. May lagyan ko lang siya ng glue paikot. Matibay na yun. Yan na nga yung kanyang finish. At ito yung ating pin para sa ating adjustable shelf. Yan. Ito ang ating adjustable shelf. Ayun, gano'n. Para once na medyo malaki yung ilalagay o maliit, ma-adjust natin siya. Ayan. Nalagyan ko din to ng backing. Ayan, gumamit nga lang ako ng sapin dito na comforter para hindi magasgas yung ating finish project. Ayan. Nakakasusuot. Ayan, kung mapapansin nyo, sinusuot lang siya. Kailangan, pagka sinusuot nyo yung gantong backing, kailangan talaga diretso o pantay siya. Once kasi na tumabingi yan, hindi nyo may susuot yan ng maayos. Kaya pagka sumuot siya ng pantay na, madali na siya suot. Ang mapapansin nyo, ayun, madali na siya suot. Check natin siya kung eskwalado din yung ating cabinet bago natin siya i-nail gun o bago natin siya pakuan ng pako sa likod. Nailer na nga lang yung ginamit ko dito para kasi pipinturahan ko rin itong likod na to na water base na. Water base ko na itong pinaka likod na to.
At ito na nga yung kanyang mga pinto. Nakakabit ko na ulit siya. Ito, lalagyan ko na rin siya ng pinaka-lock niya. Ayun, yung lock niya. Ayan. Kaya ganito proseso ginawa ko, sinukatan ko naman lahat bago ko siya finish para wala na akong maging problema kapag lalagay ko na yung mga yan. Yung pinaka-ring niya nga pala, nagyan ko lang siya ng glue, wood glue para dumikit kasi hindi siya nakapix masyado dyan sa ano. Para maganda siyang tingnan, nagyan ko lang siya ng glue. Yung pinaka-handle niya, aluminum black handle ang ginamit niya ngayon. Yan ay mga ginagamit ko sa mga cabinet na ginagawa ko. Ayan. Lagyan na natin siya. Lagyan ko muna siya ng tagit-tagit isang screw bago ko siya i-fix. Ginagawa ko muna to na chinecheck ko muna. Yan. Okay. At ito na nga tayo sa ating site. Ayan. Dineliver ko na siya rito sa ating site. At ito nga pala yung molder ko, si Boss Andrew. Ayan. Pasalamat siya rin nagbukas. Ayan. Tuwan-tuwa naman siya sa ating project sa kanya. Yan. Shout out kay Boss Andrew. Thank you very much. Thanks for watching.